Maraming salamat po sa iyo. Purihin ka't dakilain sa panibagong araw na sa amin ay pahiramong buhay. Sa pagkakataon pong ito, Ama, dumudulog po ako sa iyo bilang itinalaga mo na facilitator. Hinihiling ko po, Ama, nawa ang kaloob mo hain na aming pagsasalon-salon ng mga kakapatid ay maging kapaki-pakinabang. Buksan mo po ang aming mga isip at diwa upang ganap makaunawa ang bawat isa at ang bawat isang magiging kabahagi na titindig sa harapan ay tuwirang kapulutan ng aral ang kanilang isisiwalat kaukulan sa iyong kabanalan. Amen. Buhay po ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Mapapalad po tayo sapagkat sa kabila ng hindi naman po natin masasabing masungit na panahon, ano po, sapagkat napakalamis po ng panahon. Sa kabila ng mga paunang badya, ano po, mga bali-balita, napakabuti po ng Diyos. Walang malakas na hangin, walang dumagasang tubig. Ang katotohanan po, sa tuwirang paghahanda ng Panginoon sa atin, sa paggabay ng Kanyang banal na Espiritu, ang ilog po ay tuyong-tuyo. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos. Ang pangangalaga niya, tuwirang hindi man siya bumababa sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na pangangalagaan niyang lahat. Amen? Kaya wala pong dahilan upang tayo ay malumbay, walang magiging dahilan upang tayo'y mahiya, walang magiging dahilan upang tayo'y matakot na tumindig sa harapan. Bago po ako tuwirang magbigay ng tema na ating pagsasalun-salunan bilang hain ng Ama, nais ko lamang po munang batiin ng maligayang kaarawan ng ating minamahal na kapatid na Marie, 10 ng kanyang mga pamilya. Happy family sila ngayon. Nasa Baguio po sila ngayon at sila po nakasubaybay po sila ngayon at sila'y nakikibahagi sa ating gawain. Happy birthday, mahal na kapatid. At ganon din sa aking ina. Happy birthday, Inang. At sa lahat ng may mga kaarawan, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Mahabang kaarawan pa ang inyong kamtin sa kalooban ng Ama. Sige po, mahal na kapatid na Marie, kung ano po ang kalooban ng Ama, bilang ako'y facilitator, tingnan po natin kung anong kalooban. Kung hindi man, may bukas pa. At ngayon po, mga minamahal kong mga kapatid, pakapakinggan po natin yung tema na kaloob ng Ama sa atin. Ano po? Isang espiritu patungo sa Ama. Ganda po, ano? Ganda po, mahal na kapatid, ano po? Isang espiritu patungo sa Ama. Di po ba? Bakit po kaya ganun yung title na binigay ng ating Panginoon? Yung pong isang espiritu patungo sa Ama. Ano po kayang espiritu yon? Espiritu ng Ama. Mabuting, banal na espiritu. Thank you po, Mami Beth. Salamat po, mahal na kapatid. Espiritong mabuti, siyempre, espiritong mabuti mula yan sa Ama. Bakit po kaya ganun ang pamagat? Ano po? Kasi, dalawa po ang espiritu. Amen? Espiritong mabuti at espiritong masama. Ano po? Napakaganda po. Ngayon, bago po ako tuwirang tumawag ng magbabahagi at magiging kabahagi ng gawain, maaari po ba akong magbahagi ng karampot para sa ganang akin? Kung ano naman po yun sa akin. Bakit tinurang ganon? Ano po? Halimbawa po sa sarili ko, kung tuwirang naramdaman ko na ang mabuting espiritu at ninanasa kong makatungo sa kaluwalhatian ng Ama, ano kaya sa palagay ko yung mga nagawa ko na
Tapag sumakitan ko na, kaya ko nasabing ako ay kabilang. Ako'y kahanay na doon sa nakatanggap ng mabuting espiritu, at patungo sa Ama. Gaya po ngayon, ito pong damdamin kong ito pong ginagawa kong ito, kahit po ako'y nilalagnat, itinindig po ako ng mabuting espiritu at hindi po nanaig yung espiritu ng kalaban. Amen po ba? Sabi ko nga po, hindi ako ganun kalawak magpaliwanag. Kanya-kanya po kasing kaloob eh. Subalit, bilang pinadama ng Diyos sa atin yung kanyang banal na espiritu, simpleng kadaga lamang po ay maunawaan na natin. Ano po? At kung sa palagay ko naman po, wala pa ako dun sa tuntunin ng mabuting espiritu patungo sa Ama. Ano po naman kaya yung mga bagay na dapat ko pang tupdin at pagsumikapan, pagsumakitan na gawin? Kung sa palagay ko, nandun pa ako sa masamang espiritu, ano pa po kaya yung dapat kong gawin? Ano po? Ano pa kaya yung dapat kong pagsumikapan? Maaari po ba akong magbigay din ng halimbawa? Ilang piraso lamang po, mahal na kapatid, sa akin pong sarili. Ito po'y katotohanan. Sabi ko nga sa Ama kanina, nang ipahatid sa akin ng Panginoon, itong temang ito. Nakahiga po ako sa altar. Unang-unang dinatal sa isip ko. Yung pagtitimpi. Amen? Kababaang loob. Pag-ibig. Sabi ko sa sarili ko, binubulong ng Ama, kapag ako'y nakapanahan sa kababaang loob at ako'y may pag-ibig, doon po papasok yung pagtitimpi ay maipagaganap at maisasabuhay ko po. Amen po ba? Ganon din po kayo. Tama na po yung konting yon para po hindi magkaroon ng kalituhan. Ano po? Subalit, kung ating pagninilayan, sa Diyos, sa banal na espiritu, gumawa ka lamang ng marapat, mabuti, pag-ibig at sundin mo ang Diyos, matutunto na po natin yung tamang landas at daan. Subalit, sa masamang espiritu, napakarami. Amen po ba? Napakarami po nating bagay na dapat pang gawin at dapat pang pagsumakitan at pagsumikapan. Amen po ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, napakabuti ng banal na espiritu ng Ama. Bakit nga ba kailangan ko pang pahirapan ng sarili ko? Ano kaya naman kung ako'y sinaktan ng kapwa ko? Kasarap maramdaman ng espiritong mabuti ng Ama. Ano po? Ang mabuting espiritu ng Ama, kahit may sakit ka, pinatitindig ka. Subalit, ang espiritu ng masamang espiritu, ano po ang gagawin sa atin? Amen? Kanino po nakahiga ako? Ano po? Nakahiga po ako. Napakarami pong idinadatal sa aking tema. Una, yung pong pagtitimpi. Parang hindi masaya yung puso ko. Binasa ko po yung simbahay. Doon po ay ipinabasa naman sa akin yung tungkol sa mga tupa, sa mabubuting tupa at may naligaw na tupa. Ano po? Subalit hindi po udyok. Doon sa pangatlo, biglang dumatal po yung ito pong ibinahagi ng banal na espiritu mula sa isang anghel pahatid ng Diyos. Kaya po mga kapatid, siguro po sapat na yung aking kaunting pagbabahagi sapagat ang gusto po ng Ama, kayo ay maging bahagi ng gawain ngayong araw na ito. Malinaw po ba? Kung sa palagay mo, ikaw ay nasa mabuting espiritu patungo sa Ama, ano na yung mga bagay na nagawa mo sa buhay mo? At kung sa palagay mo naman ay wala ka pa sa mabuting espiritu at nasa espiritong masama ka pa, yun po yung kalaban ng Ama, kay Jabs, ika nga po ni Mother, kay Diablo. Ano pa po yung dapat kaya nating baguhin at pagsumakitan? Amen? Maraming salamat po. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po sa tatawagin kong ito, sa una kong tatawagin ito, mataman po tayong makinig, mga minamahal ko.
Kung tayo po ay medyo nagkaroon ng kagulumihanan, kasi para pong mahaba, subalit dinulog ko na po sa Ama, na bagamat mahaba yung tinuran, isa lang din po ang tinutumbok, yung mabutit masama. Amen? Amen po ba kapatid na nasa likod? Yes, yes sir. Opo, alam ko po kayo kahit hindi na po nyo namnamin. Tatawag lamang po ako ng isang kapatid at kayo po'y maghanda, kayo na po yung susunod. Ano po? At pagkatapos po ni kapatid na opo, maghanda na rin po yung iba. Wala po akong tala andito kung sino po ang tatawagin ko, kaya magsipaghanda po kayo. At sa pagkakataon pong ito, purihin at dakilain ng Diyos, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na magbabahagi upang higit pang palawigin at bigyang kaliwanagan yung temang handog ng Ama sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mami Beth Chico. Salamat po. Salamat po muli aming dakilang Ama. Pabayaan niyo pong kayo ay papurihan namin at pasalamatan sa napakaraming bagay na ginagawa ninyo sa aming buhay. Galak po ang aming kalooban sapagkat sa dinami-dami ng anak mo dito sa mundong aming ginagalawan, ilan nga lang ba kaming nandirito ngayon sa banal na lugar kung saan mo kami tinipon upang kami ay pagalakin sa pamamagitan ng mga salitang mula sa iyo na magbibigay sa amin ng pag-asa, magbibigay sa amin ng katatagan, magpapalakas ng aming espiritu upang kami makarating sa kinaroroonan mo. Kaya muli, salamat sa iyo. Nararamdaman namin, Ama, ang iyong presensya sa mga kapatid kong may pandama na at ganap ng kumilala sa iyo. Batid ko po na isa lang ang aming espiritu, isa lang ang aming damdamin, na nararamdaman ka namin, na ikaw ay kapiling namin sa sandaling ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nararamdaman niyo po ba yung nararamdaman ng marami sa atin? Hindi po ba may galak? Sa bawat araw na tayo nakakarating dito, napupuspos tayo ng kagalakan sapagkat minsan pa hindi nabigo ang Panginoon sa kanyang panawagan sa bawat isa sa atin. Ang dami-dami natin dito na lamang po sa barangay ng Paligi. Kapatid, ano po ang populasyon ng Paligi? Wala po akong idea. Sabihin na nating 3,000. Pero doon sa 3,000, ilan sa taga-Paligi ang nandirito? Ibig sabihin, sadyang exceptional ang pagmamahal sa atin ng Ama. Sapagkat sa dinami-dami ng mga anak niya, bakit tayo yung inakay niya at nakarating dito upang lubos natin siyang makilala at maramdaman ang wagas sa pag-ibig na mula sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, binabati ko po muli kayo sapagkat isa po kayo sa mga mapapalad. Sapagkat kung hindi kayo mapalad, nasaan kaya kayo sa mga sandaling ito? Maaaring naglilinis ng bakuran, yung mga tinangay na dahon sa mga puno, sanhin ng hangin, baka kayo ay naglilinis ng bakuran. Yun namang mga ibang inanantahanan, sigurado busy sila sa pagsasaayos ng kanilang tahanan. Subalit, hindi ninyo inalintana, ang pinakinggan ninyo ay panawagan ng Ama, sapagkat ang Espiritu ng Ama, ang Espiritu nyo, ang Espiritu nating lahat ay iisa patungo sa Kanya. Amen. Upang higit po nating maintindihan ang tema, ang sabi po doon, kailangan para makasunod tayo sa Panginoon, dapat isang Espiritu lang. Ang Espiritu ng Ama, Espiritu nating lahat, dapat puro, walang halo, isa lang. Dapat ganun po yung maganap sa atin. Kaya siguro po, dapat po nating maintindihan na sa buhay nating bilang mga nilalang dito sa mundo, sang-ayon po ba kayo sa sasabihin ko na dalawang espiritu lagi yung nagtatalo sa isip natin? Sang-ayon po ba kayo? May espiritong makakanan, may espiritong makakaliwa. Yung espiritong makakanan,
ang tinuturo lagi sa atin ay pawang kabutihan para makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sa kabaliktaran, yung espiritu naman dito sa makakaliwa, sila naman yung humahadlang, sila yung pumipigil para hindi tayo makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa madalit salita, yung nasa kanan ay banal, yung nasa kaliwa ay masama. Kaya nasa sa atin na po ngayon kung paano po natin titimplahin at kung sino yung higit nating dapat pangunahin sa buhay natin, yung bang banal o yung masama. Kapag tayo'y nasa masama, mahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay banal. Kaya ang ine-expect ng Panginoon, dahil sa ay banal, makasunod tayo sa Espiritong banal. Ngayon po, ikuwan po natin, himay-himayin po natin. Kailan po natin masasabi na ang Espiritong nagahari sa atin ay yung makakanan o yung banal? Kailan? Upang tayo makasunod sa kalooban ng Ama, isang Espiritu lang, ang banal. Kaya identify po natin ngayon ito. Kailan natin masasabi na ang Espiritong nagahari sa atin ay ang banal? Ang Espiritong naghahari sa atin, yung kabanalan. Kailan? Kung tayo ay susunod sa kalooban ng ating Amang mapagmahal, at pag tayo nagtanim ng pag-ibig, ang aanihin natin, pagmamahal. Okay po. Maganda. Palakpakan po natin si kapatid. So, sa madalit salita, isi-simplify ko po yung sagot niya. Ang ibig pong sabihin, kapag ang naghahari sa ating puso at buong pagkatao ay pag-ibig, iyon ay banal. Sa kabaliktaran, kung ang naghahari sa puso natin ay puot, galit, hindi siya banal. Siya ay masamang espiritu. So napakadali, para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, ano ang dapat nating ialay? Pag-ibig. Sa makatuwid kapatid, kung sa sandaling ito, may puot ka sa dibdib, meron kang kapitbahay na hindi binabati, meron kang kumare o kumpare na 5 taon na, hindi pa kayo nagbabatian at kayo nag-iisnaban pa, napakadaling ipaliwanag. Ang nasa iyo, sa sandaling ito, wala pa ang banal, kundi yung masamang espiritu. Sabi nga po, diniretso na po ni kapatid na Mirna, pag ang banal na espiritu ang naghahari sa iyo, espiritu ng Diyos Ama, Diyos Anak. Samantalang pag yung masamang espiritong naghahari sa iyo, didiretsahin ko na rin kayo, espiritu ng demonyo. Espiritu ng demonyo ang naghahari sa iyo. Kailan pa po ang sa kanya po ay pag-ibig? Ang sabi niya, banal ang espiritu kapag ang naghahari sa puso mo ay pag-ibig. Ikaw naman, kailan naman banal? Kapag po ang bawat ginagawa ko ay nagmamahal ako ng kapwa at na binibigyan ko po ng kahalagahan ng aking kapwa upang makapagdulot ako sa kanya ng mabubuting salita at mga Gets ko na po. Gets ko na. Ang ibig po niyan sabihin, kapag ikaw ay nagtanim ng mabubuting salita sa iyong kapwa, ang nasa sa iyo ay banal. Amen. Kapag andilang ito, ang itinatanim sa kapwa ay mga salitang nakamamatay, hindi banal ang naghahari sa iyo. Ang naghahari sa iyo, derechahan, espiritu ng demonyo. Sapagkat andilang ito ay makapangyarihan. Nabanggit ko na po sa inyo yon. Ang puso, ginawa ng Diyos na walang buto. Sapagkat ang nais ng Diyos, maging malambot ang ating puso. Hindi matigas na puso. Pangalawa, ang dila, ginawa ng Diyos na walang buto. Sino po ba sa inyo ang may buto ang dila? Testingin nyo nga po kung matigas ang dila ninyo. Pag matigas yan, may buto sa loob yan. Bakit walang buto ang dila? Sapagkat ang nais ng Ama, ang gamitin nating mga salita sa ating kapwa ay mga salitang malalambot. Hindi mga salitang matitigas. Ang dila,
maaaring bumuhay, maaaring pumatay. Amen? Sang-ayon po ba kayo sa sinabi ko? Ang dila, maaaring bumuhay, maaaring pumatay. Kailan po ito papatay? Kapag ang ibinubuga ng inyong dila ay mga salitang nakakamatay ng damdamin. Tulad po sa inyong mga anak, minsan lang na hindi makasunod. Ano agad ang sinasabi ng nanay? Napakabobo mo naman. Napakatanga mo naman. Iyan ba'y nakakabuhay o nakamamatay? Nakamamatay. Alam niyo po, ang salitang bobo, ang salitang tanga, napakasakit po iyang binibitiwan sa ating kapwa. Lalo na po sa mga bata. Once na sinabi niyo yan sa mga bata, magi-stick na po yan dito sa tinatawag nilang subconscious mind na hanggang tumanda sila, hindi makakalimutan. Hindi baling magkamali ako, sabi ng nanay ko, bobo ako eh. Hindi baling magkamali ako, sabi ng nanay ko, tanga ako eh. Natatanggap na nila sa kalooban sapagkat ang nanay ang nagsalita sa kanya. Anong ginawa mo sa anak mo? Pinatay mo na ang kanyang pag-asa sa buhay na siya'y umasenso sapagkat sa murang-murang edad, sinabihan mo na siya ay tanga at bobo. Sa madalit salita, mga salitang ginamit mo ay nakamatay, hindi nakabuhay. On the other side, ano naman yung mga salitang nakakabuhay sa mga anak natin? Sa halip na sabihin mong bobo, tanga. Ano po naman yung mga salitang nakakabuhay sa kanila? Mga salitang tulad ng, ang galing-galing mo, ang bait-bait mo, tama po kayo, ang sipag-sipag mo, ang tali-talino mo. Alam niyo po, yung mga salitang iyon, nakakaboost ng moral at ego ng mga anak ninyo. Kaya ako po, nung maliliit pa yung mga anak ko, magwalis lang ng sahig. Pag nakita ko, agad wow, ang galing naman ng anak ko, ang sipag-sipag. Alam niyo po, tatama rin ba yun? Lalo silang sisipagin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, dalawa na po, yung kay kapatid, pag ikaw ay nag-aalay ng pag-ibig, mabuting espiritu. Dito, pag ikaw ay nag-aalay ng mabuting salita, mabuting espiritu. Ano pa po? Kailan pa po natin masasabi na mabuting espiritu ang sumasa atin, kapatid? Sumay po. Na-surprise. Surprise. Gabahagi po sa inyo ni God yan, basta po tiwala lang. Kapag may tiwala o magbibigay ng tiwala sa kapwa, o kaya naman pagsasalita ng punong-puno ng pagmamahal sa kapwa, o kaya naman pag-aplos sa kapwa na may pagmamahal. Tama po. Pag-ibig pa din po yung binagsakan, ano? Kasi po, yan po yung number 1 na turo ng Diyos eh. Tatlo po kasi yan eh. Faith, hope, and love. Faith, hope, love. Yun po yung gift ni God. But the greatest of them all is love. Kaya napansin niyo po, yung mga sagot nila, puro bumabagsak sa pag-ibig. Isa pa po, ngayon po ay magpapasko. Amen. At ang lahat ay nag-e-expect ng regalo. Kung tayo po ay hindi magiging maramot sa ating kapwa, hindi lamang po kung araw ng Pasko. Sabi nga po, araw-araw ay Pasko. Kung ang palad na ito ay laging nakabukas sa pagtulong sa inyong kapwa, anong espiritu ang sumasa inyo? Mabuting espiritu. On the other side, pag yung kamay na ito ay laging nakatiklop, nakatikom, at ayaw magbahagi sa iyong kapwa, maramot, masungit, sakim, walang kakontentohan sa buhay, anong espiritu po ang sumasa iyo? Masamang espiritu. Sa makatuwid, mga kapatid, kung ang palad na ito ay nakabukas sa pangangailangan ng iyong kapwa, tayo po ay sumusunod sa iisang espiritu na magdadala sa atin sa kaharian ng ating Panginoon. Ito po yung aral na natutunan ko sa loob ng dambanang ito, sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Tandang-tanda ko po ito. Pag daw po
ang tao ay mapagbigay, marami ring ibinabalik ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. On the other side, pag yung palad na ito ay nakatikom at ayaw bumuka, meron bang idadatal ang Panginoon sa mga palad ninyo? Wala. Dahil ito ay laging nakasara. Dapat ito ay buksan para lagyan ni God kung ano man yung biyaya na dapat ilagay niya. Sabi nga po ng Banal na Espiritu, ang pagtulong daw po sa kapwa, tandaan nyo ba to? Sabi po niya, hambing daw po sa kamote. Natatandaan nyo? Yung sinabi ng Banal na Espiritu, na habang tinatalbusan, lalong lumalago. Kaya talbusan ninyo kung ano ang mayroon ka at lalong lalago ang kaloob sa iyo ng Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At siguro po, yung pang ibang mga palatandaan, sasabihin ko na rin po sa inyo, kapag ikaw ay taong maunawain, anong espiritu ang sumasayo? Ang banal. Subalit kung ikaw ay taong palapatol, hindi ka umuunawa sa iyong kapwa, anong espiritu ang sumasa iyo? Masama. Sino sa inyo palapatol? Ako dati palapatol ako Ngayon bahagya na lang. Meron pang natitirang bahagya. Kasi po pag alam kong mali tagpipilitan niya yung mali, hindi po pwedeng hindi ako tumugon Kasi pilit kong isisiksik yung natutunan kong tama. Na ayon sa Banal na Espiritu, hindi ganyan ang dapat. Ayon sa Banal na Espiritu, ganito yung marapat. Kaya nakakapatol po ako Pero pag alam ko na hindi isang espiritu yung naghahari sa aming dalawa, kesa naman ako'y magkasala, iiwanan ko na lang siya. Pero, subalit, nagkakaroon ng misinterpretation, hindi niya alam na kaya ako umaalis, ayaw ko ng pahatak sa espiritong nasa kanya kasi masama yung espiritu pag nagpahatak ako sa espiritu niya, alam kong espiritu ng demonyo, demonyo versus demonyo, pareho na kaming demonyo. Amen? Ayaw ni God noon. Dapat, pag siya'y demonyo, ikaw ay Kristo. At kung ayaw magpaka-Kristo, yung masamang espiritu, iwanan mo na lang siya. Diferensya po na may misinterpret ako Akala po binastos ko Dahil nagsasalita, iniwanan ko. Kesa po kasi ako'y magkasala. Mananahimik na lang ako, iiwanan ko na lang siya. Ang sabi po ng Panginoon, mabuting espiritu ang sumasayo, kung yung mahirap unawain ay kaya mong unawain. Ang hirap naman nun, Yung mahirap unawain, pilit mong uunawain, ibig sabihin, uuwi sa'yo, lasing, nagsusuka sa loob ng bahay, uunawain ko pa rin ba yun? Sabi ni God, unawain pa rin daw Ang dapat daw gawin ng mga may asawang lasinggero, pag umuwi ng bahay, nahahapay-hapay at nagsusuka, kumuha daw kayo ng tubig na mainit at punasa ng inyong asawa. Sa ganong paraan, nasa mabuti kayong espiritu. Subalit, kung ang gagawin ninyo, narinig nyo palang na dumarating, sasalubungin na, lasing ka na naman, umuwi ka pa, asan yung sweldo mo, bakit ganito na lang, saan mo inubos, gera, away. Ano po ang naghari? Ang masamang espiritu. Ang hirap po Kaya nga po, mahirap pong sumunod sa Panginoon Pag wala ka pa sa Kanya. Kasi sabi nga po, kalimutan mo yung sarili mong damdamin. Huwag mong pairalin yung sarili mong damdamin. Ang pairalin mo, yung damdamin ko. Sapagkat ang damdamin ko ay banal. At gusto ko ikaw ay maging banal para isang espiritu na lang tayo na magsasama sa aking kaharian. Medyo mabigat. Hindi po ba? Lalo na po yung dalawa na yon, yung pag-ibig at pang-unawa. Ang sabi ni God, mahalin ang mahirap mahalin. Unawain ang mahirap unawain. Yung asawa niya, alam na alam mong may number 1, may number 2, may number 3. Pagkatapos, uunawain mo pa rin. Pagdating ng bahay, lingguhan na nga lang kung umuwi sa'yo. Pagdating ng bahay, paghahanda mo pa ng masarap na pagkain. Yung iba, hindi. Sasalubong, pinggan, baso, kutsara,
tinidor, lumayas ka sa harap ko. Hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi banal ang naghari, kundi yung masamang espiritu. Kaya mga kapatid, ilan lang po yan para magkaroon ng kaliwanagan. Muli ko pong ulitin ang tema ng kapatid ko. Ang hiling po ng Panginoon, espiritu niya, espiritu mo, espiritu ko, isa lang para tayo'y makapasok sa kanyang kaharian. Magandang umaga po at maraming salamat. Purihin at dakilain ng Panginoong Diyos na buhay. Napakaliwanag po, ano? Bakit nga po ba niloloob ng Ama na magkaminsan, niloloob niyang tumawag tayo ng isang kapatid na makapagpapalawig, makapagpapaunawa, upang doon ay hindi tayo magkaroon ng kalituhan. Di po ba? Yung tema po kasi hindi dapat katakutan. Yung pong tema, yun po yung nagiging daan na tuntunin. Kumbaga po sa daan, yun po yung mga parang tinatantusan, may mga nakatusok na tutuntunin, yung sistema para po hindi tayo, wala naman pong pagkaligaw pagkahiwaga ng Diyos ang ibabahagi. So, balit ang gusto ng Diyos, maibahagi natin yung hiwaga at maibahagi rin natin kung ano yung kaparaanan upang makamta natin ang hiwaga. Hindi ko na po kayang susugan at taluntunin yung binahagi ng ating kapatid na Mami Beth, kundi may pumukaw po sa akin yung pong walang tugot na pagsisiwalat ng labi niya doon sa pag-ibig. Nakapaloob po yung pag-ibig na yon doon sa temang binasa ko sa simbahay tungkol doon sa 99 na tupa. Sa pag-ibig pa rin po babagsak Amen po ba? Dahil pag may pag-ibig, doon po lahat papasok yung mabubuting dulot ng banal na espiritu. Kaya po, sa pagkakataong ito, palakpakan naman po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mar. At yung pong si Ophel at susunod na po kayo. Thank you po, Ama, sa pag-ibig mo. Naramdaman namin ang iyong pag-ibig mo. Ito nawa ang bibigay ng inspirasyon sa amin at lakas upang ipahayag ang dakila mong pag-ibig at kadakilaan. Magandang umaga po sa hapong ito sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoong Diyos sapagkat tunay nga yung sinabi ni Ma'am Beth na napakapalad nating lahat sapagkat nakarating tayo dito dun sa Matthew 5. Palad naman nagsisikap na makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob ito sa atin. Kaya mapalad po tayo. Kuminsan, gusto kong magbahagi pero natatalo ako ng takot. Kaya yung takot, sa kabilang espiritu yun. Kaya kinakailangan lakasan natin ang ating loob. Sabi nga doon sa Patalastas, be brave. Kaya kasama natin ang Diyos. Kung kasama natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya napakaganda ng temang binigay ng ating kapatid. Ito yung malimit kong pinagninilayan sa Bible, no? Galatia 5. Mag-umpisa sa Galatia 5:16, 19, then 22. Umpisahan ko po doon sa 19, ito yung gawa ng laman o ng masamang espiritu. Unang-una po dyan, sa gawa ng laman, lahat ng galit, inggit, tampo, pangangalunya, pakikiapid, lahat ng bagay na yan ay bungang laman at masamang espiritu ang nagkokontrol sa iyo nito. Kapag hindi mo nalabanan ng bagay na ito, talo ka. Kasi binanggit din ni Ma'am Beth, na dalawa yung sa atin naglalaban, yung mabuti at masama, yung mabuting espiritu at masamang espiritu. Kaya kinakailangan talaga parati nating hilingin yung presensya ng banal espiritu upang mapagtagumpayan natin yung hilig ng laman. Yung sarili na rin natin ang ating kalaban, kinakailangan manaig ang banal espiritu. Alam naman natin, kapag na-feel natin yung Holy Spirit, ayaw na natin gawin yung mga bagay na hinihiling sa atin ng laman. Paglalasing,
no? Lahat ng bisyo na dati ginagawa natin. Pero ngayon nandito na tayo, natapyas na lahat yun, naalis na lahat yun. Maaaring may konti na lang, sabi nga ni Mami Beth, konti na lang. Kaya ang susunod kong pagnilayan, yung Galatia 5:22, no? Binabanggit ko po yung verse para mabalikan natin. Halimbawa, nasa bahay tayo, ang laking tulong po nung pagbabasa ng Bible, diyan po ako nag-start kung paano nawala unti-unti yung mga bisyo na yan. No? Punong-puno ako ng bisyo doon. Kaya, yun ang pinaglilayan ko. Unang-una, marami nang nabanggit si Ma'am Beth doon sa fruit of the Holy Spirit. No? Galatia 5:22. Unang-una, love, joy, peace, kindness, patience. Yung pagpipigil sa sarili, kasama rin po yan. Siyam po yan, hindi ko mabanggit lahat. Kasi medyo may halong kabata, ano pa rin yung pagtayo ko rito. Kaya, yun ang pagnilayan natin, yung bunga ng Espiritu, para ma-identify natin na kabila pala ang gumagalaw sa akin kapag pinagbigyan ko ito. Kaya napakahalaga na panalangin na ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu para mapaglabanan natin yung hilig ng laman, lalong-lalo na sa atin, sa mga lalaking katulad ko, kapag nakakita ng sexy, kinakailangan, wag mo nang sundan pa ng tingin yung babaeng iyon. Nakita mo na minsan, ipalim mo dun sa kabila yung tingin para hindi ka magkasala. Sapagkat kung pinakita mo, pinapasok mo dito, pinapasok mo sa puso mo, nakiapid ka na, nangalunya ka na. Kaya kinakailangan iwasan. Huwag ka nang lumapit doon sa lugar ng kasalanan. Halimbawa sa beer house, kasama ko si Lord, pero pumunta ka pa rin doon, malamang may hikayat ka, matutukso ka kapag lumapit ka. Layuan mo ang kasalanan, no? Hindi yung kasalanan ang lalayo sa iyo. Kaya ang isa pang bagay na nais kong i-share, ibahagi, ay paano natin makikilala ang mabuting espiritu at masamang espiritu, kasi naglipa na sa daigdig na ito ang nagpapahayag tungkol kay Kristo. Paano po natin makikilala po? Kinakailangan alam natin i-identify kung ang espiritu ni Kristo o ang banal na espiritu ay sumasa Kanya. Kasi po, muntik po akong mahiwalay sa kinagisnan kong pananampalataya. Mabuti na lang at ako'y nag-pray, nadalangin ako, hindi ko bastang tinanggap yung inaalok sa aking pananampalataya. Kaya nag-pray ako. Dati po kasi ay, nung sumasama na ako dun sa grupo na iyon, ay gusto na nila akong binyagan. Teka muna, sabi ko, nag-pray ako. Tapos hiniling ko kay Lord kung tama ba na sasama ako sa kanila. Tapos sumagot sa panalangin na yung nakatataas sa akin, yung official ko, sabi niya sa akin, okay ka na dyan, huwag ka nang lumipat. Kaya hindi po ako lumipat. At dati-dati, pag uwi ko sa bahay, pag dinadala na yung ni Mama Mary, na yung Black Rosary, tawag doon, dati-dati binubuhat ko yun, ihatid doon sa kabila. Pero nung ma-attend na ako doon, kasi iba po ang doktrina eh. Kaya hindi ko na binubuhat. Alam niyo po, nagpanaginip sa akin si Mama Mary. At ako'y nakahiga at nagpakita si Mama Mary din sa ulunan ko. Nasusunog yung higaan ko. Ano mabuti na lang, nakabangon ako pagtingin ko rin dyan si Mama Mary. Pinagpapatay ko yung apoy na yan. Kaya sabi ko, talagang siguro, kahapon po, birthday ko nga pala, no? December 8, immaculate po ako. Kaya nagpakita si Mama Mary sa akin na sa pagdinilay ko, nabasa ko na naman itong mensahe ng yung mensahe ni Jesus Christ doon sa nung mga mistakes sa libro. Sabi niya, ang sino ang kumikilala sa aking ina ay kumikilala sa akin. Sabi ng Panginoon Yesus. Kaya sabi ko, ibig sabihin, tinatanggap natin si Yesu Kristo, kailangan tanggapin din natin ang mahal na ina sapagkat dumaan sa kanyang sinapupunan ang ating tagapagligtas. Kaya
Sa bagay, hindi natin madidiktahan ng bawat isa sa atin kung ano yung pananampalataya na doon niya nakilala si Yesu Kristo. Hindi, huwag na tayong pagtalunan yun, no? Igalang natin yung kanilang pananampalataya kasi ang nais ng Banal Espiritu ay hindi tayo mag-aaway-away, no? Bagkus magkakaisa, bagamat medyo magkaiba ang ating pananampalataya. Pero para sa akin po ay dito na po ako sa pananampalatayang ito aking kinagisnan sapagkat maliwanag naman po sa Bible, no? Matthew 16:18 po, itinatag ito po ang ating simbahan sa pamamagitan ni San Pedro na unang Santo Papa natin at mahigit 200 na po ang ating Santo Papa hanggang ngayon patuloy na nangangalaga sa atin. Kaya yung Banal na Espiritu, kapag hindi nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naging tao, Anti-Kristo po yan, ayon doon sa 1 John 4:2. Kaya po, patuloy tayong magdasal, patuloy tayong magnilay sa patnubay ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Ay, napakasarap po ng bawat pagbabahagi. Ano po? Amen po ba? Ano po yung pumukaw sa inyo sa pagbabahagi ng ating kapatid? Ako po, ang pumukaw po sa akin, yung pong part na yung pagbabasa po ng Biblia at ang panalangin na may katapatan. Bukal sa puso, pagbabasa ng Biblia, nakarampot man ang nabasa mo, tumimo sa puso mo at isinabuhay mo, malakas daw po yan magtaboy ng bad spirit. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hindi man tuwir ang buong Biblia, naririnig ko po yan sa bawat araw sa ating mahal na Apo, na hindi kailangang ma-memorize yung Biblia. Na wala namang tumimo sa puso mo at wala kang naisabuhay. Kaya kay ganda ng pahayag ng ating kapatid, karampot man. Amen po ba? Meron pa pong isa, yung takot. Dalawang uri po yung takot. Matakot ka. Matakot ka rin. Matakot kang gumawa ng pagkakasala sa Ama. Subalit, huwag kang matakot na ano po? Huwag kang matakot na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Napakasarap po. Kaya yung mga tatawagin, huwag pong sayangin ang pagkakataon. Ngayon naman po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Ophel, ano po ba? Sangkap, Ophel Sangkap. Ano nga po ba yun, Mami Bechiko? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid. Praise and thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin ngayong oras na ito. Nawa po ang patnubay at gabay ng banal mong Espiritu ang igawad mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito'y hinihiling ko sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po kasi may kapangalan po akong Ophel dito, kaya po hindi ko po alam na ako po yung magbabahagi. Subalit nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat isa po ako sa magbabahagi sa kadakilaan po ng ating Ama na pawang katotohanan po na yung pong tema ng ating kapatid na Mirna, nauna na pong ibinahagi sa akin ng Ama kahapon po sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching. Hindi na po ninyo itatanong sapagkat sa aking pamilya po, meron po akong pinagdadaanan ngayon na tanging sa ama ko lang po ay nilalagak lahat. Espiritu po ng Ama. Dumulog po ako sa mahal na Apo sapagkat dito po nakakakuha po ako ng matinding pananalig sa Panginoon na siya po ang
gabay at patnubay ko na ang sabi nga po ng mahal na apo, anak, kung tuwirang nasa mabuting espiritu ka, hindi ka dapat patangay sa kapwa mo tao. Alam niyo po, galak na galak po ang puso ko sapagkat pawang katotohanan po. Sabi ko nga po sa mahal na apo, pawang katotohanan po. Ang pagtupad po sa kalooban mo, sa atas na ipinagkaloob mo sa aking katauhan, sadya nga pong mahirap unawain ng taong, lalo na po kung sa pamilya mo pa. Subalit napakabuti po ng Panginoon sapagkat sa murang edad ko po, nakakayanan ko po lahat. Kaya gano'n na lamang po ang pagsunod ko sa kalooban ng Ama sapagkat sa bawat tuntunin na ginagawa ko, na ginagampanan ko sa aking buhay, alam ko po nasa banal na espiritu po ako. Kaya ipinaglalaban ko po ito, hindi man po nila tanggapin, subalit ito po ang pawang katotohanan. Sabi nga po pag nasa banal na espiritu ka, nandun na po yung karamihan na hindi ka kayang unawain. Tanggap ko na po lahat yun. Isinuko ko na po lahat sa Ama. Sa kabila ng iniiwanan ko po ang aking mga anak, pinanaligan ko po yung sinabi ng mahal na apo, manalig ka anak, sa bawat pagsunod mo sa kalooban ko, hindi ko papabayaan ng mga anak mo. Pawang katotohanan po, binabato po sa akin ng mga tao. Ang tanga ko nga daw po, sapagkat ang lakas ko daw pong kumita, doon lang daw po ako nabubuhay, bakit daw po iniwang ko. Alam mo, pinatatagpo ako ng Panginoon. Dati po hindi ko po siya maipaglaban, di po ako makasagot sa mga taong nagsasabi. Subalit ngayon po, nasasabi ko po sa kanila na hindi, mas magiging tanga ako kung di ko susundin ang atas sa akin ng Panginoon. Tatakda din ng Ama kung ano yung nadama ko, ipapadama din nila sa inyo. Hindi ako nalugi. Tumubo pa ako sapagkat simula po nang akayin ako ng Panginoon sa banal na dambanang ito. Marami pong benepisyong binigay sa akin. Buong pamilya ko po ay pinagkaloob niyang di ko man po sila maakay lahat dito, subalit sila po yung binigay na benepisyo sa akin ng Ama. Na sa bawat pagdulog ko po sa mahal na apo, hindi po niya ako binibigo. Lalo pong tumatatag yung aking pananampalataya. Sabi nga po ng mahal na apo, anak, lumaban ka. Sadyang ganyan kapag nasa Panginoon ka, maraming di makakaunawa sa'yo. Subalit sa pagtupad mo, manalig ka. Ang Ama ang nakaantabay sa likuran mo. Kaya yun po ang sa bawat araw na tumutupad po ako sa kalooban ng Ama. Ano man po ang sabihin nila na nandun na po yung naging martir na daw po ako, na wala na daw po akong pandama, na ibang-iba espiritu na daw po, nagkakaroon na daw po ako ng espiritu. Sabi ko, lahat naman tayo may espiritu. Subalit, yung espiritong nasa sa akin, espiritu ng Ama. Dahil kung hindi espiritu ng Ama to, paano magaganap ang lahat ng hiwagang nakakamtan ko ngayon sa kabila ng ganito, ang kalalagayan ko sa buhay. Hindi niya ako pinababayaan. Alam ko na sa kabila na nagaganap sa aking buhay, alam din nila yun. Subalit, ayaw lang nilang ibaba yung sarili nila sapagkat ganun nga po ang tao kapag wala ka pa sa katotohanan, mahirap mong ibaba yung sarili mo. Sapagkat po, naniniwala po ako na may takda po ang lahat. Na sa bawat pagtupad ko sa kalooban ng Ama, lahat po ipagkakaloob niya kung ano man po yung kahilingan ko sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Purihin at dakilain ng Diyos.
Maraming salamat po, mga minamahal ko mga kapatid. Habang nagbabahagi ang mahal na kapatid, paulit-ulit na sinasambit ang ipaglalaban. Kaya dapat po ipaglaban natin ang Espiritu ng Diyos, laban sa masama. Amen? At gayon po, nais kong tawagin ang aking kapatid na bunso. Nandyan po ba si kapatid na bunso? Sa kapahintulutan po ng Ama, batid kong ako'y facilitator at hindi ako kadaobang umawit, subalit anak, ang aking puso ay nag-uumapaw. At sa ating kapatid na may kaarawan, na kung saan kasama ng kanyang pamilya, kapatid na Marie, itong awiting ito ay para sa iyo, para sa ating Panginoon. Nais namin kayong awitan ng anak na Annalie, sapagkat nag-uumapaw po ang aming mga damdamin. Anak, ang ganda ng ipinahayag mo, katotohanan yan. Ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ay laging advance, magpaalala. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Maghanda-handa po ang mga susunod na magbabahagi. Napakaganda po ng tema. Ano po? Yan po ang sa araw-araw po ang nagaganap sa atin. Ano po? Ang mabuti at ang masama ay nag-aagaw sa ating katauhan na kung hindi nga po tayo papatnubayan ng Panginoon, naku po, lagi po tayong masisilo na kalaban sapagkat, di mo ba sabi nga, lagi siyang nakaabang na silayin, na siluin ng sino man, yung pong mga mahihina nga po. Ano po? Kaya po, napakahalaga na sa tuwin na po ay ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang pakikipagrelasyon, ang sa tuwin na po ay hingin ang kanyang patnubay at gabay nang sa gayon ay malayo nga po tayo sa masamang espiritu na sa tuwin na po ay nakaabang lamang. Kaya po, mapapalad tayo na sa tuwin na po ay nakakarinig ng mga salitang banal na yun po ang magiging natin sandata. Ano po? Upang patuloy tayong makahalaban sa mga pagsubok pinaintulutan ng ating Panginoon. Kasi di po ba, nandito lang talaga si kalaban eh. Ano po? Handang silain ng sino man. Ano po? Lalo tigit yung mga lumalapit sa Kanya kasi gusto niyang makuha ito at maging kaanib niya. Amen po ba yun? Kaya wag po tayong patatangay, wag po tayong magpapaagaw sa kalaban. Kaya gayon na lamang po ang paglingap sa atin ng Panginoon. Eh, ano po? Sa pamamagitan ng Espiritu niya, sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat tuwirang minamahal po tayo hambing sa pagbabahagi ng Mami Beth na kung saan nga po ang tinalakay. Ang pinaka ano po ay ang pag-ibig. Ano po? Sapagkat tunay nga pong mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Nanay, sige po. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa pumana kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawala. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay.
pag-ibig mo, ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay. Ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Maraming salamat, anak na Annalie. Salamat sa iyo. At maraming salamat sa inyo mga minamahal ko mga kapatid na naging kabahagi ng gawain. Damang-dama ko po. Marami pang nagmimithi. Subalit higit kong nararamdaman, mas higit nating pinananabikan ang susunod na kabanata. Amen? Kaya po ang lahat, inaanyayahang magsitayo at sama-sama po